Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Efeso 2:10. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang tamang oras, mga kabana at makatugang, ganap na hong 7:41 ng Yumaga. Ang oras, mga kapatid, hatod sa to kang Lear Realty Development Corporation, asin man po kang Deca Asraya Residences, mga tugang. Iyaon na po digdi sa Naga City ang Deca Asraya Residences. Ini po sunto open, makukuha digdi sa Barangay Balatas, Naga City. Haraniyon po ini mga kabanat sa Basilica Church. Mga nindo mga kabanat, ang iba pang mga detalles, mga details kaini, at ini po ang pinaka-primero digdi po sa Bicol Region. Ano po, limited pa mga islat kaini, kaya kung ako sa Indo, magtataga, inquire na po ako dyan sa Deca Office, Panganiban, Naga City. Ini po mga tugang 3-story, 5 bedrooms, 4 ang toilet sa kabat, 2 po ang car parking, mga tugang. Kaya si mga nagpaplano dyan, si mga gustong magbakal house in lot ganyan pong 2025, tamang-tama di sa Indo, Deca Asraya Residences. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme. Kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera, sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Marhay na aga mga tugang, aldaw na po kita ko dyan din Biyernes, mga Dabarkads, pitsa 14. Pitsa 14, kadbulan ng Marso, taong 2025 mga partner. Mag-iriba na po kita digdi sa loob ng programang Radyo Banat. Ako si Benji Rivera, kaibanan ta sa newsroom, si Parikoy, partner Junil, sa technical, si Boss Ariel Camarote, saka si partner Boss Stephen Fabis, mga tugang. Mga kabanat, igwa na lamang kitang 59 days to go antes ang 2025 election. Anong apudigdi? Magtaga-lista na kamo. Maggibo na po kamong kodigo. Listahan kan sa inyo pong mga ibuburoto. Yan, pwede yan sa presinto. Yang mga listahan para day na po kamo ma-confuse mga tugang. Ano po? At igwa na lang kitang 59 days to go antes ang 2025 election. Bago yan, igwa kitang importanteng announcement mga tugang para sa satuyang mga paradangog, mga giliw tang taga-subaybay digdi sa programang Radyo Banat, digdi po sa BBS 91.9 mga kabanat. Bukod duman sa satuyang raffle, utrohong ko lang mga Dabarkads, igwa kitang bagong mechanics na paplano sa Monday maaraman din doon po para po ini sa mga paradalan. Wow! Uy, si mga paradalan sa Facebook. Yan. Iyon na po ini ang chance. Kaya si mga nagdadangog dyan sa radyo, makiusyoso na kamo digdi sa Samoyang Facebook Live, sa Samoya pong Radyo Banat Facebook page. Uya na naman hilungon mo yung bagong cellphone hilungon mo bagong cellphone na naman Ay, hilungon dito. Naka-plastic pa niye kasuho hapon. Kaya siyempre bubukasan ko. Binukasan ko ay pambira. Pagayon sa ng mga cellphone da. Ay, nako. O kaya uya po sa mo yung mga cellphone, mga tugang,
Naka-box pa kahapon, naka-plus, o yan po ha, alsa mo yung mga regalong cellphone para sa inyong mga kabanat. Ako, ako nga li ikasubanggi akan na binukasan ko. Ang camera, hilungon mo yung camera ho. Ang camera niya, apat. Apat na ang camera ho. Hilungon mo pang mga packaging po na yun. Ang packaging yun. Kaya, ready lang po mga kabanat ha. Sa inyo pong mga pocket calendar and uya po ang samuyang regalong cellphone hali po ini sa tuyang mabuot, mahigos na gobernador, Governor Luigi Villafuerte, Congressman El Rey, Congressman Biggs, Servisyong Cafuerte, mga tugang, yun na po inyo. Ang Team 1 Kamsur, mga Damarcans. Ano po ang Team 1 Kamsur? Uya ha. Kaya mga tugang, abangan niyo ang samuyang mechanic sa Facebook. Ano ko partner, ipopost ko po sa Facebook ko. Ano ko pa, adalan ko pa pag maabot na po kayang eleksyon. Sa March 27 sa March 27 ibabawal na po yung kang Comelec. Ibabawal na yung kang Comelec. Aron po kaning mga raffle, kaya lang igwa pa pong mga natatada sa mong cellphone kadakul-dakul pa, pigaadalan mi kung papaano mi mairigalo ang cellphone sa mga paradangog kang radyo banat na day po bawal kan na Comelec. Yan. Ano po? Inaadalan mi pa po. Abangan po nito sa samuyang Facebook. Sa post mi po sa Facebook para si mga paradalan tayo, ayun na po yung pag-asa nindo mga kabalat. Iyon na ini ang pag-asa nindo magkaigwa po din gayong-gayo ng Android phone niyo. Baguhon, pigbukasan ko po si Saro at ating check ko. Apat ang camera, dahil ko pa nahihiling ang specs, na medyo may pagkahong ako dyan si Tito Benji. Pero linaw-linaw na testing ko si picture-picture. Iyon na itong piggamit ko kasumbanggi sa kuyang Facebook. Ano po, sabi ko ilong ko daw ang camera kanina. Linaw-linaw na mga kapatid. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Baka dito ha, ang ibang mga bagong mechanics para po makabali, digdi po sa pa-cellphone kan Team 1 Kamsur. Ano po, ready lang po ang sa inyong mga pocket calendar at yan. Sampulong masiswerteng manggaganang Android phone. Digdi po sa programang Radyo Banat. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Bueno, mga tugang, naghahagad gunya ng simpatsya sa iyang sa ano ka po digdi sa nagluwas po na sinabi ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa iya pong sinabi sa iya pong social media account na garo naghahagad po siyang simpatya sa mga kapulisan. Ini po ang sakuyang basa digdig ki Presidente Rodrigo Duterte. Nayaon po ko niya duman sa Netherlands na para litison sa iya pong kasong crime against humanity. Mga tugang, ang sabi ni dating Presidente Rodrigo Duterte, sabi niya, don't worry da sa mga kapulisan, tas siya da po ang mananagot digdi po sa war on drugs na gulpi pong nagadan, mga inosente, mga naplantidan, nagkakurulong. Sabi po ni Presidente Rodrigo Duterte, ni dating Presidente, dahil na mahandal si mga kapulisan. Sasagot ano niya na siya na po ang mananagot. Papaano pa po magkaigwang simpatya sa iyang mga pulis? Papaano pa magkaigwang simpatya sa iyang PNP, kidigong, nakalsugma, nagkalat na sa mga barita ang sinapak na membro kang PNP kan sa iyang live-in partner.
igwang miyembro kan Special Action Force na babae na sinapakan na sa iyang live-in partner. Gatok si angog kan si policewoman. Dahil po kinukordo din nagkakaigwa pong kumusyon duman sa lugar, sinasaway na po kan mga kapulisan, habo na pong magpa-aresto si Presidente. Pambira si Aki ni Presidente si Kitty ay iyon ang maisog. Maisiging pantabuga sa pulis. Pati si mga opisyal ng PNP, tinabuga. Siyempre, kung ikaman po pulis, sasawayon mo ang sarong nagwawala. Normal na operation po yan. Kaya lang, normal man po sa magurang, normal man po sa sarong ina, na protehiran sa iyang aki. Ito pong ginibo ni Halilet, ni pong live-in partner ni Presidente, ni dating Presidente, naintindihan ko partner, ang sa iyang instinct, ikaman daw, tinutulod na sa imong aki. Normal ba lang na ginigibo kan si pulis, ang sa iya pong obligasyon, ang sa iyang trabaho. Kaya lang, instinct kan sarong ina, protehiran ang sa iyang aki. Dawa sa Animal Kingdom, ang ugbon na tigre, kagato niyan kan sarong gutom na hayina, ay babalbalan kan tigre, ang sa iyang ang hayina. Arog sa naman lang po yan kayan. Si ginibo po ni Hanilit, instinct kan sarong ina. Papaano ka pa kaya na napahiling na po sa TV kung papaano sinapak kan na live-in partner ni dating Presidente, ini pong policewoman na miyembro po kang Special Action Force. Kaya baga sabi ko mga tugang, kasugma, ay daw si Senador Bato de la Rosa. Siya po ang pinaka-importanting tao duman na dapat mag-neutralize kan sitwasyon. Nagpapara pa interview si Senador Bato na let's bring it on. Hindi hintay ko lang ang warrant. Sama-sama kaming magpapakulong. Sa hirap at ginawa, sasamahan ko ang aking boss. Kagina-aristo na si Presidente. Mayo si Bato de la Rosa. Naitaarap kong yaon sain. Madalion man lang makarkilang chopper. Madalion man lang magpunyaw sa insya. Yaw siya sa Mindanao. O may chopper ka ba dyan? Pahiram at pupunta ako doon sa, sa Villamor Air Base kasi nandun si Pangulo. Inaaristo na. Dadalhin na po sa ICC. Pero hain po, ining dating PNP chief, na ngunyan po, sa interview na lang nadadangog. Ngunyan nagpapasurog sa Senate. Na makikiulay na siya sa Senate, kay Senate President Chis Escudero, na daig na po siya itao mga tugang sa ICC. Kanakahiling ka rin, kadarandakula mong tao, dati kang PNP chief, nagpaparaalok kang aristong ka na, ngunyan na aristong ka na, nagpapasurog ka sa Senate. Iyo po baga, dyan mo mahihiling mga tugang kung anong klaseng tao ining si Senador Bato. Iyo po, di ko po siya pinipersonal, mayo po akong personal na kaagutan kay Senador Bato. Kaya lang, hilingon po nindo siya ang importanteng sa mga importanteng kalyado ni Presidente Rodrigo Duterte na dapat yaon dumagkang oras na inaaresto si Presidente. Inot dati siyang PNP chief. Mapapakiulayan niya si mga arresting officer. Uy, dahan-dahan naman, Brad. Pare, dahan-dahan naman. Matanda na yan si Digong. Dahan-dahan ako mag-escort sa kanya. Dati akong polis. Kaulayon niya si mga polis. Madangog to sa iya. Iyo po, madangog to kay Senador Bato. Na dati siyang PNP chief.
Dati niya mga kairibanan. Ma'am Halilet, chill ka lang kasi ginagawa lang ng mga pulis ang kanilang trabaho. Upo ka lang sa gilid. Walang mangyayari sa pagmamatigas natin. Po, araw po baga kayan? Garuman lang may pig-aristong drug pusher? Si mga drug pusher bagang ina-aristo, ginugurud-gud. Lagi hiribian si mga magurang, si ina, si aki, ginugud-gud na kang pulis al na suspect. Arong sa naman lang yan po kaya. Kaya pag may warrant ka, basahon mo ang warrant, magkuha kang abogado, magkuha kang witness, kung pwede nga magpapusas ka, magpahiling ID ang mga police arresting officer, mag-iba ka. Kung araw po kayo nagugurud-gudan na, pigbuburutong ka na palaog sa auto, ay kamula po magkakakurulugan. Talo mga tugang, itong si Halilit, kung ordinaryong tao ito, porbari daw po, rapason cellphone ng arresting officer, ang polis, kung dahi ka kayan ramalan, po baga. Kaya, ako, sabi ko sa programa mga kabanat, ay daw si Senador Bato, na sa panahon na kaipuan siya ni dating Presidente Rodrigo Duterte, mayo siya. Hain si mga kurukurahaw niya kayo sa Senate, sa interview sa iyang, let's bring it on. Shit happened. Hain na si mga sinasabi niyang dahil sinda takot at tubangon ang kasong isinagat sa inda. Utulang na yaon na si yaon na si Interpol dahil ka na nahiling. Imposible ba po mga kabanat na dahil mo mamonitor na dumampo sa airport na malanding ang eroplano ni Presidente, ni dating Presidente haling Hong Kong, dahil mo aram na inaabangan na siya kan mga pulis. Dapat yan kayo ito, yaon na siya duman. Boss, paglapag ng eroplano mo dito, may mga pulis na ka-arestoy ka, pero nandito ako. Ako ang mag-aalalay sa'yo. Araw kayan. Kaya lang inig kandidatong senador na ni Garo nawara na ang tiwala kan mga Pilipino sa gibo niya. Linawon ta mga tugang ang target kan ICC si mga mastermind. Sa mga masunod na arestohon mga kabanat, si Senador Bato de la Rosa and ini pong si dating PNP Chief Albayalde. Duwang dating PNP chief ang dadarahon man duman sa Netherlands. Pero ang sabi po kang korte, dahil pa po salbado ang mga pulis na na-involve sa nasabing war on drugs. Duman po sa ICC, ang lilitison lang duman ining mga mastermind, arong kinukonsider rin ng mastermind, ini pong si dating Presidente Rodrigo Duterte, and ini pong si Senador Bato, and ini pong si dating PNP Chief Albayalde. Yan. Kaya, iyon na po yan ha. Aabangan na po yan. Saro pangali digdi. Pagsabi ni dating Presidente Duterte na dahil po matakot si mga polis, ay di mo masabi yan. Pigbabasol ngun yan, dapat kaya kamong mga polis, may utang na buot kaya kamong kay Duterte, kung bako kaya kay Presidente, dahil kaya nagralang ka ang sweldo ninyo. Ay pabira, pinapaluwas palugod na utang na buot ka mga polis, ang paglangkaw sweldo kan mga miyembro kang PNP. Pati baga ang Philippine Army, nagsabi naman po si Kabunok, Colonel ba yan si Kabunok? Ang sabi ni Kabunok, bako po rason na ang sabong loyalty yaon po kay Duterte kumo siya po nagpalangkaw sweldo kan mga miyembro kang AFP. Dahil po yan totoo. Dahil po yan totoo mga tugang. Kaya dahil na po paggagamiton
ini pong pagpalangkaw kan mga benepisyo, sweldo kan na PNP, kan na AFP, kan na si dating presidente pa po ang nakatukaw. Ano po? Kaya sabi pa kan saro dyan, dapat na may people power. Si mga dating na nagtutubod sa people power, iyon ako dyan nangangapo ng partner people power. Sabi mga kito ni Duterte, wala yan. Wala yan people power na yan. Ngunit yun nangangapo. Ano ba yan? Kaya abangan ka po mga tugang ang mga masunod pang kabalata kani. Ano po? Kaya pinagbubuka ko diyan na kung bako daw ki digong, dai daw po malangkaw ang sweldo kan mga pulis. Ano po? Ginagamit din da ang mga pulis, ang membro kang Pwersa Armada, para magkaigwapong simpatsya digdi po ki dating Presidente Rodrigo Duterte. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Pira, papaano mo ka ni partner Bako ang simpatsya kang pulis na si Hanilit, si live-in partner ni dating Presidente, may sinapak na pulis. Papaano ka kaya na papaano po magkaigwang simpatsya sa imo ang PNP? Ano po? Pero naintindihan ko bilang magurang si Ma'am Hanilit, partner. Kung mahilig mo man talagang aki mo tinuturulod, pagkakaraputana, nagwawala. Siyempre, instinct kan sarong magurang, kan sarong ina, na protekta na sa iyang aki. Pero bako po sa point na aron kay ito, sasapakon mo ang sarong SAF, Special Action Force, na membro kan na PNP, membro po kan SAF, tapos sasapakon mo ng cellphone, gatok partner si Angog, naangog si policewoman. Ay kung ordinaryong tao ito mga kabanat, mga tugang, ay inda ko lang kung anong nangyari sa inda. Pati si mga arresting officer, bad trip na. Tagas kaya kampayo kanini tanda. Nagpaparasabi, maisog siya. Ngunyan, masakay lang sa aeroplano, takot. Ano ba yan? Si Benji Rivera, Radyo Banat. Ay, pambira yan. Ano po? So, yan po ang mga abangan tapang mga bareta. At sabi, Dua hanggang 8 taon nalilitison. Pare ko 2 hanggang 8 taon nalilitison, dadangugon, ini pong kasong ini. Nako. Haloy, halawing di pare ko 2 taon hanggang 8 taon po lilitison. And bago bang eleksyon siguro, ay nako, maluwas po ang warrant ni Senador Bato de la Rosa. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Oras, mga tugang, 3 minutes, makalipas ang alas 8 ng pagkaga. Bueno, digdig kita sa issue digdi sa Naga City, mga kabalat. Inapunan kita kasugbakan sa kuyang amigo dyan sa City Hall para kumpirmahon at i-correct ako po okay na kinukorek ako, na nadangog niya mismo kasugba sa kuya programa, di bagang sinabi kong halimbawa dako po na po kan ICC kang Interpol si Senador Bato, baka day na madagos ining Plaza Quezon. Tayang bagang budget kang pagpakaray po kang Plaza Quezon, hali po yan sa kwarta ni Senador Bato. Mga tugang, sabihan ako kan sa kong amigo dyan sa City Hall, nagaro kaya idol, sinugutan mo na naman si Yorme. Pero i-correcta ka ngaya amigo, para kaya maaramak ka mga paradangog mo. Yan ngayon Plaza Quezon, dagos na kaya yan. Naka-download na po kaya ang budget kayan. Naka-download na. And dagos na po yan. Yan pong 198
milyon pesos na ipapakaray po kan na Plaza Quezon, mga tugang. Hali po yan sa budget ni Senador Bato de la Rosa. Ano po? Mga tugang, marhay ba na nasabihan po ako kan si amigo ko dyan sa City Hall? Taperte si ulay-ulay mi kasugma, dahil ko na po sabihin na sa iyang pangaral. Saro po sa mga nabanggit niya, mga kabanat, si mga pag-iriba ninda na hali po duman sa Iloilo. Nahilig na ninda duman, ining magagayon na government project, ining Coliseum, ini pong mga iba pang mga pinatrabaho duman sa Iloilo, daday na po mga 198 milyon. Tahali pa lang na duman si Atty. Lady. Kaya sabi po kaning mga architect, ini pong mga arkitekto digdi po sa Bicol Region, dahil na po dapat maggastos din 198 milyon ang syudad para lang po sa Plaza Quezon. Kung tutusun po sabi po ini kan mga architect digdi po sa Bicol, kung 198 million pesos na po sa pag-adal linda and sa side na pong experience, kabali na po na dapat ma-renovate, mapakaray, bako lang po ang Plaza Rizal, kundi dapat gali na sa 198 million, pigbali na po ni Mayor Nelson Ligacion, mga kabanat, ang Plaza 15 Martires. Ini po Plaza 15 Martires, ini sa may San Francisco. Ini po baga. Ang Plaza Rizal, tanda nindo, inayos pa lang niya kadaga. Inayos pa lang po bagay kadaga. Milyon man po si gastos dyan. Pero hilingi, turuklap na si tiles. Kurupas na si pintura, raraot na si CR dyan po sa Plaza Rizal. And kay po na din pong maayos, ma-renovate ang Plaza Rizal. Ngunyan po nakakuha ang Naga City din 198 million. And ang sabi, yan na po 198 million, ipapaayos lang na po kang Plaza Quezon. Tamala, pinahiling na po ni Mayor Nelson Ligacion ang mga design, ang architecture, ang mga magagayod ng mamahalon ng mga materyales na gagamitin po sa Plaza Quezon. Pero nangihinayang po, ini pong mga arkitektong ini pong mga mga asosyasyon kan mga arkitek digdi sa Bicol. Ano man kaya mabuhos kang 198 million? Sobrado kaya sa Plaza Quezon. Dapat kaya kung 198 million, yan kaya Plaza Rizal, barakbak na kaya ang tiles, yan kaya Plaza 15 Martires, laloy-haloy na kaya nare-renovate, mabago naman kaya ang design. Kabali na dapat kaya sa 198 million. Ano man kaya ta Plaza Quezon lang? Siyempre, dahil taman mabutan ang sa tuyang alkalde. Yung man ang gusto niya. So, kung niya po, ang 198 million, na sabi nga ni kan iba, ay nakulaon nga yung 198 million na yan. Sobra-sobra kaya yan. Tulong plaza kaya mapapakaray mo kaya. Kabali na kaya ining Plaza Rizal, na pigparapatirindahan kaya ni Mayor, na samantalang dapat kaya plaza niya yung pinapatindahan. Iya baga. Kantanda po nindo mga tugang, kung tanda nindo kayo si Mayor Jess, Secretary Jess Robredo, saka si Governor LRB. Sa LRB, Governor kan probinsya, kayo. Dahil nagkakasundo, tas si LRB kayo nagtutugot, patindahan ang Plaza Rizal. Totoo, nagiging eyesore, makanos, na ang plaza mati. Tas si mga paratindaman, mga tulda, mga tiritin, talagang makanos man, natatahuban na si Jose Rizal.
Pero ang tuyo makito ni RB, matabakan si mga saranit na negosyante. Ibang trip kayo to si Secretary Jess. Ay, hindi kaya. Plaza Rizal kaya. Sa Naga kaya yan. O hanggang nagkaurulay, iting turnover na po ang Plaza Rizal kampanahon po ni Governor El Rey sa syudad. O, kaya si Governor El Rey, Jonel, padagat ka mga taga-Naga. Takan magtukaw si Gov El Rey bilang gobernador kan probinsya sa royal sa mga nasolusyonan na problema, di ngilang kan probinsya sa Kanaga. Kan panahon po yan ni Governor El Rey Villafuerte. Sa madaling sabi mga tugang, yun na, hamo ba ka ni sekretary kayo patinda ng Plaza Rizal? Ano ka ngunyan, takadakol para tinda? Dahil tamang po pagkikiljoy, kundi dapat ko takayan, ibang lugar lang na may nagtitinda, bako ng kalat-kalat ang mga paratinda. Kaya nga ni Plaza, Builo, Mahiwas, ngunyan man siligasyon, patindahan. Paano data pinatindahan ang hapon? Para daday mahiling, ito na ang mga palpak na patrabaho dyan sa Plaza Rizal. Dahil ko nito, naggastos kang milyon, naggastos pong milyones ang syudad, hilingon mo ang mga tiles, hilingon mo ang pintura, marakbak na. Igwaman arong kaya, pinakaray mo palang, barakbak na. Ang CR, ati-ati na. Milyones po si gastos mga tugang kala syudad. Diyan po sa Plaza Rizal na yan. O, ngunyan, igwa ka na naman 198 million. Aayusin mo lang ang Plaza Quezon. Dapat kaya, ibali mo na kaya ang Plaza 15 Martires. Ibali mo na kaya ang Plaza Rizal. Barakbak na kaya. Taranggal na kaya tayo. So, okay, yung mga tugang. Kaya di mo po mahali, mga kabanat, sa isipan kan ibang mga kababayan ta, na baka kaya gusto lang kaya ni Mayor Ligasyon na ang Plaza Rizal ang pakarayon o ang Plaza Quezon. Ta siyempre kaya, 198 million, nakulang kaya Shadilins dyan. O halimbawa kaya kaulayon mo na lang kaya arkitekto. O arkitek, sebo ko nga itatao. O ang talent fee mo kaya gurano. Arong ka ni. O piraman yes ako dyan. O Shadilins na. O kontraktor. O sa imo ko ngayon i-award. Halimbawa. O piraman yes Shadilins ko dyan. Ay takon, idadamay po kaya mga kabanat talaga ang Plaza Rizal sa Plaza 15 Martires sa 198 million. Garumayo naman siya Shadilins. Iyo yan ang supas. Iyo yan ang supas kung taano po ang 198 million sa Plaza Quezon lang. Samantalang si Atty. Lini, hali palang Iloilo, may nakaulay na mga negosyante, mga mayor, mga opisyal. Ang 50 million, okay na yan doon sa Plaza Quezon nyo. Maliit lang naman ang Plaza Quezon. Anong ilalagay ninyo dyan tiles? Ginto. Kaya karagaw-kagaw sa iba. Karagaw-kagaw sa iba. Ang sabi ka na sa tuyang mga kababayan, ipabira kaya na si Yurbi. Pwede man pala kaya ang 15 Martires na idamay. Pagayonon. Ma-upgrade, partner. Ma-upgrade naman ang 15 Martires. Ang Plaza Rizal, ma-upgrade din. Perang taon lang kaya, pigpakarayan, tiles kaya, garaba, CR, garaba, ay nag-ati na kaya dyan sa Plaza Rizal. Kaya pala niya pigparapatindahan para matahuban si mga parasang tiles. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Ay papira. Ngunyan, ang Plaza, ang Plaza Quezon. Ano daw ang gigibon sa Plaza Quezon? Ay nako. Garo partner sa 198 million na yan ang mangyayari kaya garo ka kayo nasa abroad, nasa ibang lugar ang 198 million na Plaza Quezon na yan. Sana di po masayang mga kabanat yan pong kwarta na yan. Kaya correct ako sa kong amigo, kaya amigo para sugutan mo naman si Yurbi, dagos na kaya yan ang pakaraykan na Plaza Quezon. Kaya lang kaya ang tuyaw kan mga arkitekto, digdi po sa Bicol, sa 198 million po mga kabalat,
kung budget na yan, i-maximize, ipapatama, hagop na kayan kuta ang Plaza Rizal saka Plaza 15 Barteres. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. O kaya garo ngaya may masyadilins. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Oras mga Dabarkads, 15 minutos, makalipas na po ang alas 8. Aber kung ano ko ang linya ni partner Oka. Parikoy, good morning. BBS Banat Patrol. Salamat, Kabinji. Maray na pagkaaga. Tamang-tama. Mabintangon yan si Sir J. Ablan. At sunod-sunod ang sa iyang radio interview. Pero ngayon na pagkaaga sa tuya naman, ini katakot kang mass distraction kan mga malailain na mga product na mga substandard and aramon ta kung pira ng establishmento an pinagpadarahan ng surat mapadapitig di sa mga mga produkto na may mga violation. Sir, maray na pagkagalay po kita sa BBS DWLB kay banan si Benji Rivera. Yes, maray na aga, Oka, maray na aga, Benji, and of course, sa gabos na naghihinanyog. Tama yan, magkakaiba kitang disposal or ining distraction kang mga substandard na produkto at siya na hapon. Alauna, gigibon po yan sa Kapitolyo. And ang mga nasabi ng substandard na produkto na confiscate na po yan last year pa. So igwa pong mga steel wires, igwang mga water pipes, igwang monoblock, and then igwang mga Christmas lights. So magkakaigwa kita kayan distraction at siya na hapon alauna dyan po sa Kapitolyo. Liligison din pison. Tangaring, kumbaga marunot talaga. Pero igwa kitang certain percentage man na idodonate. Kasi may mga allowed man na i-donate. Example, ini pong water pipes, may certain percentage na i-donate na sa mga farmer organization. Alagad, ang condition na kayan, dapat itong mga small scale lang na mga farmers pwede ining for industrial use. So, ining mga water pipes, pwede din nang gibon sa patubig, man sa mga farm ninda or mga patanuman ninda. At the same time, igwaman po kitang kadikit na steel wires na i-donate para magamit din sa mga perimeter fence or pag-ayos-ayos kang side ng itong mga garo greenhouse man ngayon ninda. So, yan, gigibot ka po yan at sa nahapon, alauna. And then, magkakaigwaman kitang seminar para sa mga appliance store owners, ini mga sa service provider. Again, ipapagirong sa inda ining sa Philippine National Standards. Kasi po gabos na appliances, dapat igwayan din ining PS mark or product standard and then ining ICC mark or import commodity clearance para makashare to ang mga consumers na di kalidad ang mga binabakal din ng appliances. At the same time, igwaman kitang tinapod naman itong mga service and repair enterprise kasi magkakaigwa kitang MOA signing with Technical Education and Skills Development Authority with sa Camarines Sur. Tangaring kumbaga mapabilis itong pagproseso ka mga trade certificate ninda. Aram ang trade certificate sa mga repairmen or ining mga nagkukumponing mga mekaniko or even mga appliances, kay puwan yan sa pag-apply din na kani mga accreditation sa service and repair. At the same time, invited naman ang Ateneo Dinaga University College of Law kasi gusto tang magkaigwang asistensya para po sa mga nagko-complaint na mga consumers or mga negosyante pag-abot po digdi sa paggibo kaning mga inaapod na ining position papers. Kasi every time kasi nagkakaigwang failure of mediation, ang sunod na kayan itong adjudication, pero ito na ng talagang naka-formalize na ang case. So dapat itong nagrereklamo, either negosyante, sa sarong negosyante or
itong consumer against a certain establishment, dapat mag-give siya position paper para talaga ganahon niya ang case. So medyo kumisan, yaon digdi ang weakness ka mga nagrereklamo. Kaya po pinagmawot po kang opisina namin na makitay up sa mga edificio or mga institution like ining Ateneo Dinaga College of Law para po itong mga senior college students nila, ining mga law students, makatao sila nin expertise nila or matabangan nila sa pagsurat kaning mga position papers sa mga nagko-complain. So yan ang mga gigipunta, no? So may distraction, igwang MOA signing at the same time, seminar para po sa celebration kang World Consumer Rights Day para sa AGA. Sir Jay, anong katotohanan na igwang kamunin mga establishmento na pinag-abisuhan? Ano ang mga nahiling kan DTI? Well, actually, kadaklan sa na-issuean sa notice of violation kang nakaaging bulan sa kangon na Marso. Ito pong mga establishment na mayong sales promotion permit. Alam mo, dapat kasi bago mag-producer ang sarong establishment din sales promo, dapat igwa muna siyang permit sa Department of Trade and Industry. So pag sinabi tang sales promo, ang mga aktibidad, pwede pong raffle draw or ining pagtaunin mga discount or pagtaunin mga perks or ining mga larubaga magbakal ka ngayon ni produkto, igwang libre. And then even itong mga redemption, itong may mga point system. Or even ang mga simple na mga pakawat or anong mga gimmick sa social media. So dapat igayan ka ko lang permit sa dito. So may mga na-issuean kitang nagkapira pero ang ginibuta pinasurat silang letter of apology at the same time dapat mag-attend silang seminar at chan tangaring kumbaga dahil sila kasuhan kang DTI. So kadaklan kayan OCA and Benji kang nakaaging Valentine's Day may mga establishment kaya na may mga Valentine's promo pero may mga permit. So bawal yan kasi under Republic Act 7394 pag ang sarong establishment makondusir din promo, dapat igumuna siyang permit hali po sa Department of Trade and Industry. Okay. Sa Kabing Jay, kapot ang katabik ki Sir Okay, Jay. sige, dikit lang. Good morning, Sir Jay. Good morning, si Benji Rivera. Good morning, Benji. Naririsabi lang po kasi, Mr. J. Ablan, aram ko po, naglilibot ka mo, taminsan sa grocery gani, may mga nakakasabay ako mga taga-DTI. May mga nakakasabay ako, nagmo-monitor sila ka mga price monitoring, lalong-lalo na po, Sir, ang kaputan ko lang kasi, igwa talaga mga tindahan digdi sa Naga City na talagang lantaran magtinda kaning mga fake, mga fake na mga gamit, mga substandard. Aram tayo and tinatangkilik din sa itong mga kababayan dahil barato. Ano po? Dahil barato. Pag duma po, Mr. J. Ablan, hindi po nasusunod na mga tag price dinda na paulit-ulit po ang mga violation and paulit-ulit po nahihiling ka mga mamimili, mga consumer. Ano kaya ni taday na action ng ka-DTI? Puros na lang ngayon sinda embargo, puros ngayon sinda surat. Bayo po kitang, igwa na naman po dingding tindahan, may nagbukas na naman, aram tatong tindahan, nagtitinda din mga substandard, aram ko, dahil ko na po mentionon ang pangaran, Mr. J. Ablan. Nagbukas na naman sindang another branch na tindahan. Aram ta po, yan tindahan na yan, ang apod nga dyan, sahong garamitan. Sahong simana sa naputol si Martilyo. Si Paco, pag nagbakal dyan, imbis nga si Paco magtadom, ang si Martilyo ang naputol. Sir, ano po yung talagang focus ka DTI para, kasi pag-embargo, pag-check madali lang, yung pag-file kaso, paulit-ulit ka na. Ano po ang talaga ka DTI function sa araw ka ng kaso? Actually, pag abot dyan sa mga substandard, not, bako gabos, igwa kitang Philippine National Standards. That's why may pigpupush nga ni na dapat Asian standard na tangarig
ining mga ASEAN countries mag-share kan sa ilang mga Philippine National Standards. Kumbaga, karoon na lang ganito ta within Asia. Number 2, ikwaman ibang agencies na involved when it comes sa pag-import ng mga produkto. Kasi admittedly, initig sasabi mo mga substandard, ang iba kani talagang mga imported. Parang naman baga na ang iba kaya nag-aagi sa customs, nag-aagi sa ibang agency. So bago nakakalaong, may mga inaagian na ibang agency. So dyan po kita medyo nagkakaroon problem. Alagad, kaya po ang DTI ginigibon ni kung ano itong mga pigpapabakal na sa hiling ta bakong acceptable, lalo na nagbabiolate sa Philippine National Standards. Meaning, dahil nagkaigwang testing, yung quality markings, araw kang ICC o PS mark, ang gigibon kayo kang DTI, kakasuhan, and then, i-confiscate itong mga nasabi ng produkto. Alagad, Digdi ulitin po, ko, Mr. Ablan, pag may naglalaog yan sa country ta, kaya lang po nakasalari sa DTI, may mga ibang ahensya na Yes, involved. Kaya po yes. may mga nakakalusot. Yes. Digdi po sa Kamsur, Naga City, may na-file na po kitang kaso? Yes, kaya po nga niining mga di-destroy tang mga produkto, yan po sa mga iguanang kumbaga nasintensyahan na, may na-adjudicate na, nag-agi na sa tamang proseso. Kaya po, ining mga pig-confiscate, pwede nang i-destroy, pwede nang i-dispose. Dahil kita nakakaigong disposal, dahil kita pwedeng mag-confiscate or mag-destroy ng produkto. Pag mali pa po yan in finality, lalo na po sa adjudication. Yes, yes. Send po harali yan, yung mga rarauton mo dyan ng mga materials. Send po harali yan. Well, Pwede di aram ba? tanayan kung saan. Ha? Aram tanayan kung saan, kadaklan ka ni Haling China. Mga China. Ayun po. Ano, nakakamundo lang po kaya Mr. J. Ablan dahil aram ko po Correct. trabaho ka DTI. Aram Correct. ko, nakapira na kong nagbabakan. Bisa ngayon, nagkasabatan kita sa sarong bakalan dyan sa Yes, dimension. that's true. Nagkasabatan kami Kaya kanina. magini mo eh. Ayun po. Kasi Kaya lang, ayun po. Sige po. bakulang DTI ang, kumbaga pag naglalaog digdi sa Pilipinas, dahil lang sa DTI nag-aagi eh. Iyo po. Saka in fairness po sa mga empleyado din doon, nakapira na kung nakasabay ko sa grocery, sa tindahan, nag-check sila naka-uniform sila, may ID. Talagang nagtatrabaho po kamo. Kaya lang talaga, iba pong mga nakukonsider na iba pa pong agency na medyo bako lang po kamo dapat ang nag-aayos kani, kundi iba pang mga agency. Correct. Yes, very good. Oy, Salamat. Naintindihan ko. Bako lang talaga DTI alone. Pero in fairness talaga DTI, nakakasabay ko po sa mga market, sa mga bakalan. Minsan nga nag-usyoso pa ako, nag-interview sa mga sales lady. Very good. Oy, digdi pa ako, Mr. Ablan, sa sarong concern. Igwa po kung dahil mga TV repair shop, hindi mga repair shop, mga appliances, may mga karatula silang DTI accredited. Ano po ang gustong sabihin ko ni Mr. Ablan? Okay. Ini pong mga, siguro ang nahiling ta po ini mga service and repair enterprise. Yes. Ini pong mga service and repair enterprise, ano po ini, mga under Presidential Decree 1672, Marcos time pa yan, igwakit dapat ang sarong repair shop. Hindi pong nagko-company kang mga kotse, kaning mga motor, kaning mga appliances, dapat igwa siyang accreditation sa DTI para po, kumbaga, makonsider na legit ang operasyon kan sa iyang service and repair enterprise. Kasi, alam mo baga, nagpapakumpuni ka kang appliances, nagpapakumpuni ka kang mga gamit or even ining mga vehicles. Kung mayong accreditation, may kita nakakasiguro kung talaga makukumpuni ang pigpapairahin mo dahil. That's why, sa mga pigre-require ta kayan para ma-accredit, iyon na igwa siyang trade certificate. Ito bagang ang skills niya sa pagkumpuni, example kang appliances or pagkumpuni kang vehicle, talagang pasado sa standards
kang Technical Education and Skills Development Authority. Kaya dapat igwak siyang trade certificate. Pangaring makakashare to kita na talagang mairahay itong ipinapairahay kang sarong consumer. At the same time, ang required na po yan in insurance. Kasi kung halimbawa, ma-worsen, bigla nga yung, alam mo, dahil naman ba yan hinahagad, kung biglang accidentally mas nag-worsen so condition, at least igwang insurance na pwedeng managot katong tigpapairahay ng mga produkto. So yan ang mga yan ang mga ginigibuta. And then we really campaign, we really advocate sa mga tao, sa mga consumers, sa publiko na magpairahay lang po kamo duman sa may nakalaan na DTI accredited. Yes, Pero, yes. Benji, pag abot pa lang sa cellphone, ang nag-accredit man po kayan, National Telecommunication. Bako po DTI. So, yes, sa cellphone lang sila. Pero sa DTI, pag abot sa appliances, pag abot Yes. sa mga nagkukumpuni kang motor and mga vehicle, kami po yan. Okay. Nahapot ko po kaya Mr. J. Ablag kasi may bistado ako, nagreklamo sa kunig di sa BBS. Nagpapakaray siyang TV. Medyo si TV pati, medyo pricey. Medyo may Okay. kamahalan. Okay. Picture niya nga ni si repair shop na kung Okay. anong pangarap ka repair shop. Dahil ko man tinutuyo, nakuha niya po sa baba kang pangarap kang repair shop, may DTI accredited. Okay. So, sabi mo kasubago, imbis na mapakaray si TV, naraot, na worsen, naraot. And paano Okay. po proseso kaya? Sabi mo, ining mga Pwede technician siyang na mag-file complaint sa mo. Pwede siyang mag-file complaint sa mo. sa Indo mismo. Oo. Ayun. Yes po. Pwede sa mo yung mag-file complaint. Yes. Tangaring kumbaga ma-actionan ka. I-mediate ka yan Yes. kung ano ang nangyari. Tapos kung magkaigwang settlement, di okay. Pero kung mayroong settlement, madiretso po yan sa adjudication. At sa Garo siya formal court sa DTI. Alam mo, pag mediation kasi, ang ina-achieve ka dyan itong settlement, amicable settlement ng duwang parties, ma-agree ka mo. Pero, Opo. pag halimbawa mayong settlement or mayong agreement na na-reach, ang masunod ka yan, adjudication na, kung saan, ang DTI ko ang ma-decision kung si Sai talaga ang tama, ano ang dapat na yes. ipataw kaya na penalidad, etc. So, Okay. yan po ang proseso. Very good, very good, very good. Kasi mga nagdadarang ganyan, araw pala dapat gibog kayan. Pag si rice cooker din do, naging water dispenser, magreklamo na kamo. Iyon po mga, halimbawa si rice cooker din do, dahil na nagluluto, dahil na nakakaluto. Pag paparepair din do, naging water dispenser, magreklamo kamo sa DTI. Correct. So, actionan ba yan, Yes. In fact, even ang pag-file complaint, pwede na pong online. Igwa kitang nakapost sa social media ni, ito pong QR code. So, pwede silang magpaabot online. Tangaring kumbaga, ma-receive ni tulos, maka-issue tulos kita ni notice of violation duman sa pigre-reklamong establishment. Yes. Tangaring the following week, pwede ta na yan immediate. Yes, sir. Tangaring Yes. ma-resolve tulos so issue. Well said. Pero pwede magdyan sa office sa Naga City, dyan po sa may Panganiban. Pag nag-file complaint, madigdi na lang po siya sa schedule kang mediation. Pero pwede Before po, po, halimbawa, may reklamo po, Mr. Ablan, halimbawa, nagdadagog si amigo ko niyan, yung kaibigan ko, Oo. saan siya maduman ko niyan? Pwede man siya digdi sa opisina kang DTI or pwede niyang hilingon ang Facebook page B. Yan po dyan nakapost so QR code. Itong QR code, gano'n siya link, pwede ka na pong mag-file online. Fill upan mo lang po itong form online and then marireceive mo na po yan. Very good, very good. Pero mas maganda mag-personal dyan sa Indo para Pwede po. Pwede Dyan po sa At, Panganiban office. Yes po, Okay. digdi po sa Panganiban Drive, Yes. digdi po sa Ciudad Minaga. Very good. Okay, balik. Okay, thank you po ha. At Chan, alas 2, may hilig kan public ang pag-raot po kan sa Indo ahensya digdi po sa mga substandard na gamit sa Capitol, tama? Yes po, gigibon po yan at siya na hapon. Siguro on or before 2 o'clock kasi mapon po ang programa siguro mga around 1 p.m. Very short man lang po ang programa. And then susunod na po ang distraction. And then
Ang sunod kayan, ito ng seminar para po naman sa mga appliance store owners. Ano po yung seminar na yan? Ang ining seminar, nag-invite kita din mga more than 100 na managers and owners kaning mga appliance stores. Kasi ining appliance stores, medyo gusto tang magkaigwang refresher sinda. Manungon po digdi sa mga Philippine National Standards. Ini po mga PS Mark, ICC Mark. Aram dapat Tangaring- yung dala. Correct. Oo. Tangaring kung halimbawa nahiling nindang mayo yan, dahil na ninda pagbakalon, dahil na ninda itinda. Yes, sir. Okay, tamang-tama. And then, pangalawa, i-refresh naman tinda katong inaapod na price tag. Kasi may mga nahihiling kitang Mga price talaga mga dapat kayo po. establishments. Correct. Oo, kung minsan either mayong price or kung minsan may nakalagyan cash or pag-installment Yes. niya. So medyo i-refresh sa tinda kung ano ang tamang price tag. Tangaring kumbaga may tindang violation na makomiter. At the same time, para ang mga consumers tama ang informasyon na makukuha. Correct, tama yan. Kasi mas mag talaga may price dahil na magparapot-hapot sa ano. Pag kaya kang budget mo, go. Ano po? Barato Yes, ng TV correct. kini. O, go. O, apodon mo na home credit. Uy, pero yan, dahil ko lang na-mention na kulang tabang yan sa mga kababayan. Ano po? Correct. Yung po baga, lalo sir. na katong Oo. correct. Kasi lalo na katong nabagyo kita, talagang Iyo. nakatabang na maray ang home credit. Iyo, Diba? bako ba sa pag-endorse kaya na? Bako ba sa pag-endorse? Kundi Correct, talaga, correct. Oo. nakulang tabang po sa mga kababayan tayo. Kasi, bihira man nagkakasgun yan, di ba? Bihira nagkakasgun eh. Saka, Correct, sa bulsa, correct. budgetin, dahil magpiriritan. Iyo po mga Mr. Correct. Ramala, dahil magpiriritan na, kung Yes. anadig di mama, dahil makuman araw kayo din, di ba? Correct. So, Tama yan. isiseminar na pala na siya ng mga negosyante, lalong-lalo na sa may mga Yan appliances. po, invited ko po kamo ha. Sige. Sana po mag-abot ang Team Lindo Mhm. at sana hapon. Alauna ang programa dyan po sa Kapitolyo. Okay. Mr. J. Ablan, thank you very much. Salamat po. Mabuhay ka. Salamat, Salamat. Benji. Salamat, Oka. And of course, gabos na team kang sa inyong programa. Salamat na marami. Okay. Thank you very much, Mr. J. Ablan, mga tugang ka DTI. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Ay, pambihira. Si amigo ko bistado mo niye, nagkabakal TV mayo sa oras. Tapos si TV niya imbis na mapakaray, Dale, sabi na Dale, kaya Dale, backlight lang yung problema, backlight. Di pigpaayos. Problema, pag dumali, nagandar na, may guhit sa baba. May guhit. Tumagang ganun na damage. Ay, nagkadiskusyonan si May Sadiri kaning appliances store, appliances and repair shop. Ay, kaya sabi kasi amigo ko, paano kaya ko idol makareklamo? Uya kaya ang pangarangkan na tindakan na repair shop. Narisa ko si pagpadara niya sa kong picture, may DTI accredited. Kaya sabi ko, sabi pala ni Mr. J. Ablan, yan ang mga DTI accredited na yan, nag-seminar ngayon, may insurance pala niya. O kaya si amigo ko, kung nagdadagong ganyan, magdumang ka na sa DTI Pangaliban, ireklamo mo na, at si TV, bagoon pa dati si TV, kaya lang siyempre, at itaaram ng may insurance na, magkakaigwa ka mong amicable settlement. Partner? O, hindi pangaralan ko na po ang tindahan kan na repair shop, day po kamo magpapakaray dyan, ta magdadagdagan ng problema nindo. Ining repair shop dyan sa Pangaliban, ining Malana, ining Malana repair shop, ining Malana repair shop, dahil ko sa Malana repair shop, kung gusto nindong madagdagan ng problema nindo, dyan kamo magpayo. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Oy, balik na kita mga kabanat sa programa Digdi po sa Aksyon. Ang oras, mga partner, 8:47. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. 8:47 na po ng umaga, bangon gising na ang oras. Hatod po sa to kang Lear Realty Development Corporation, asin man po kang Decas Raya Residences, mga kabanat. Yaon na po yan digdi sa Naga City, digdi po yan sa Barangay Balatas, haraniyo po sa Basilica Church, mga kabanat.
Haron niyo po sa groceries, sa mga market, eskwelahan, ano pa sa mga restaurant, restobar, ini pong Deka Estrella, yaw po yan digdi sa Barangay Balatas. Dahil po, binabahang lugar na ini. Ano po, ining lugar na po, hindi binabaha. Bukod sa binabaha, 3-story po ang Deka Estrella. Ano po, 5 ang bedrooms, nakula 5 ang bedrooms, 4 ang toilet, saka bath, karigusan, 2 po ang car parking. Tamang tawa ni sa inyo pong pamilya. Ano po, kung kamong mag-agum, may tigsarong auto, aram mo kayo, ang auto ko niyan, necessity na. Dapat si misis mo igwa, dapat ikaw igwaman. May backup car ka mong inaapon. Tabaka alsaro, may diferensya, maraot. O di may backup ka mo. Ano po, kaya mga tugang, mag-taga-inquire na kamo sa Deka Estrella Residences. Mag-inquire na kamo dyan sa Deka Office, dinda sa Panganiban, Naga City. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. O, kaya, si amigo ko, nagdadangog ha, amigo, Dabarkads. Kung mayo ka man lang gibo, aratyan, magdiyan ka na sa DTI, at ireklamo mo ining Malana repair shop, ining Malana repair shop sa Panganiban. Bago ko tayo mag-repair kan mga gamit, i-repair mo na ninda sa diri ninda. Tandaan po nindo ha, mga kabanat, Malana Repair Shop. Kung gusto nindong madagdagan ang problema kang appliances nindo, di magdiyan ka mo. Diyan po sa Panganiban at tubangan kay PSA. Yan, at tubangan lang ka PSA. Kaya tandaan na nindo ha. Sabi ni J. Ablanca DTI, pag may mga reklamo po daka mo, sa mga services, nagpaayos ka mong TV, halimbawa, si TV nindo maray, nag-blackout lang, pagbukasin nindo, baliktad na si mga tao, ay, reklamo ka mo. Tapos, basta, magreklamo na po kamo sa DTI. Very good. Naaraman ta ko dyan sa DTI kung ano po ang gigibuhon. Magdyan lang po na palang kamo sa office. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Sabi ko, kasubago mga kabanat, kung si mga paradalan ta sa Facebook, ini mga avid na listener ta, at tatawanan ta sidang chance para po manggana kaning gayong-gayo ng Android phone yeo. Uya po, si mga nagdadalan ko niya sa Facebook, uya yeo, may bago, binukasan ko naka-plastic ini. At taping gamit ko yung si camera, kung dahil po nito si Facebook post ko kasubanggi, naka-display ini mga kadakol-dakol na cellphone, malinawon bagay, iyon yung ginamit ko na camera. Ano po, the best, mga Dabarkads, ini po, hali po ini sa satuyang mabuot, the best na Governor Luigi, Congressman El Rey, and sa satuya pong Congressman Migs Villapuerte and Team 1 Camsur. Ano po? Kaya mga tugang, ready na po ang sa inyo mga pocket calendar dyan! Maray pa ibunot kita sa San Fernando. Nagdadagog na daw to. Nagdadagog na. Sige daw. Oy, ini taga San Fernando. Good morning, mga taga San Fernando, mga kabalat. Tunay na barkada at kapat. Aram na din do ha. Team 1 Camsur, San Fernando. Pisyo, El Rey, Villafuerte. Bulot kita dignita. Aram po nindo, may nagdignita ka San Fernando, nagre-request na buluton kita sa Fernando. Dahil madaihan ni Ayi, dahil madaihan. Siya sa mahusay na pamumuno. San Fernando! Ready! Hali po ini dyan sa Barangay Rizal, San Fernando, Camarines Sur. Good morning sa satuyang Dabarkads dyan. Matalim Mayor Tindanabar. Mayor, congrats na po. Nag-atras na po si ang puso niya ay walang bahid. Garo, na po? Garo, maatras na po, Mayor Tin. Sabi ni Mayor Tin, dapat maglaban siya. Mayo karatras, ha? San Fernando, LRV. Ali po sa pocket calendar kan super pogi, super bait. Uy, si
Si Gubluigi daw, partner, sa totoo lang. Kapat Iyon din ang tipong madaling dulukon, partner. O ito bagang di ka maalangal? bisyo May mga hubin, partner, mga bagets. Yaon, sabi ko, ano din, nagyaraon sa may auto ni Luigi. Nasamantang si Luigi, yaon sa laong sa Capuerte Sports Complex, nagbabasketball. Husay umuno Sabi ko, ano tayo yaraon ni Digdi? Sabi ko, ano garano ka mo dyan? Inalat mi po ngayon si Gob. Sabi ko, nagos na ka mo? Ay, Digdi na lang po, nagbabasketball. Di, yaon ako sa luwas, may kaulay ako, si partner Eman, kaulay ko si Pinsan Eman. Talagang wapo Ano kapag luwas ni Gob Luigi? Nagtawil lang, malaw sa auto. ay wala Bago siya naglaog sa auto, kinaulay si mga hubin. at kapat Ano kailangan nyo? Go, picture, kiss. bisyo Mga babae, mga lalaki, pati nga si lalaki, nag-kiss. Puso niya ay walang bahid O di yun na. Tunay na Papirmang scholar naman. batid Gob, scholarship Gob. Ay, pambira, approachable si Gob Luigi. Gano'n man si Kong El Rey. And syempre, Congressman Migs yan. O yan na, mga taga San Fernando, ready? Alin po sa pocket calendar ni Governor Luigi ang masunod na congressman sa 2nd District, ang bagong Agila. Ang bagong Agila, LRV 106134. ay walang bahid Tunay Ganaw, kung nag-aabang talaga ang mga taga San Fernando, naghahalat. O yaw, bago. sa service Parang kahon. El Rey O yan po ha, o yan cellphone nito ha. LRV 106134, congrats. iniwanan Uya pa oh. Siya'y kaibigan at laging maasahan Pangduwa mga tugang, Friday ko dyan. Hali po sa pocket calendar ka nagbabalik na gobernador ka probinsya, Congressman El Rey Villafuerte, super bait. Probadong serbisyo sa gabos na panahon. LV 1034 niya ay 08. hid Tunay na barkada at kapatid Swerte sa asit Oy, si mga nanggagana, magdala po kamong identification card. Ano po? ID. Kay Puan po yan. Kay Puan po yan mga kabanat para sa pagkakakilanlan. Ano po? And syempre, diniduli nga mo ng pocket calendar. Swerte sa serbisyo El Rey O yan pa, halik sa pocket calendar ni Governor Luigi LRV 059874. Come on down, kapatid. Kuali na ning Android phone mo. Tapag na mo di kinoa, sayang naman. Pang-apat po mga tugang, LV. Ali po sa pocket calendar ni Congressman El Rey. Barkada LV 157311. Swerte sa serbisyo El Rey Villafuerte Siya'y mapagmahal at tunay na Bicolano Pang-lima. Uy, Tagalibanan. Ay, Tagalibanan partner. 001562. Congrats. Puso at tapat tuloy-tuloy Ay, pambira from Libanan. Digdi kita sa Kamaligan. Magaling at talagang Kamaligan. May nagre-request Kamaligan. Sige lang, kamang busbi. Pag sinabi nindo, gigibuhon mi. Kamaligan partner. at LV 093848. Come on down. Rey Villafuerte LV 093848. Kung anong kumunang linya ni partner Junil. Parikoy, good morning. BBS Banat Patrol. Okay, pare ko maray na aga sa ato yung mga parantabay. Sibut na opisina ngunyan ni Mayor Jess Camara kaya dito makakaibanan ngunyan. Oh, yun. Sige, sige. Pero sige, ang makakaibanan ta ngunyan, tamadali na and puruunan kang kampanya baga. Haros pirang simana na lang ang natatada. So mga support staff, mga paratukdo na maserve sa party mismo kan eleksyon sa Camarines Sur, Naga City and Iriga City
haros ngunya na nagkakaigwanan na training. So may mga clustering kaya na tabi sasararo na yung class by clustering, pero sararo na yan na Naga, Eriga, and Kamsur. Dyan lang maaraman ko si Isay duman sa sarong cluster mag-iiribanan dyan ng mga Burbanwaan and syudad. So ngunyan makakaulay ta Comelec supervisor kan syudad Kinaga para sa preparasyon sa papaabuto na pagpuon kang kampanya lokal. Taaram ta pinaghahalat kan tao itong lokal sa national dahil gayo pinagpapara intindi takadakol nin mga kandidato. So konsentrar ang tao gusto ninda maaraman itong sa lokal. Makakaulay tango niyan ang Comelec supervisor kan syudad Kinaga si Attorney Maiko Hulya. Sir, good morning. Live ka sa Radyo Banat. Si Cabin G. Rivera po sa tuyang angkor. Opo, good morning kami sa Cabin G. Dahil pong paradangog sa BBS, DWLB. Opo, ang inot lang po, maaraman ta, ano po ang mga preparasyonis na pinagigibo kan Commission na de-election Naga and Kamsur para po sa pagpuon kan local campaign po kan mga kandidato sa Pitsa 28 po, tabi sir? Opo, sa ano po ngayon, Marso 28, start na po kan sa tuyang campaign period po sa mga local candidates. Siyempre po, mamonitor na po kita sa mga campaign, mga kampanya ka mga kandidato. Siyempre, ang ilan sa mga poster po ninda, dapat naman sa designated common poster areas. Ang designated common poster area near the vicinity of barangay halls. Tapos pwede po pagdukutan po nila kanta ng mga campaign materials, siyempre sa mga private properties, basta magpaaram lang po sa may considerate kang property. Then, siyempre po, pag nagpo ng March 28, ma'am, mag-start ng campaign, sabi nga, sa mga kandidato sa mga resibo po ninda gamit sa pagkampanya, at ito po bagang sa expenses ninda, gagastusan ninda. Sa may mga political parties, ang 5 pesos per registered, 3 pesos per registered voter, sa mga independent, 5 pesos per registered voter. More or less, pag-start ng campaign period, monitoring po ang campaigning. Tapos, siyempre po, bago mag-campaign period po, may activity po ang Comelec with PNP sa March 26 man po. Igwapit ang Unity Walk, Interpret Pre-Rally, sa inyong Episcopal and Candidates Forum. Ang Unity Walk, ang pizza po ngayon, March 26 po yan, alas 6 ng aga. Diyan po sa may Plaza Rizal sa sentro. Magkakatuman na ng Unity Walk. Then, pagkatapos po, magdiretso sa Santa Cruz Event Center. Diman po ang sa tuyang magkakaroon ng prayer rally, peace covenant signing, tapos candidates forum. Siyempre po, ang purpose na po kaning activity ninyo na maging matahimik po sa tuyang election. Sa as of now, ano mo po talaga sa tahimik ng Naga City about sa election. Green category kita. Ibig sabihin green category, peaceful po, no political rivalry, tapos no private armies, tapos no rebels po sa Naga City. Ayan po ang activity about po sa maabot na campaign period po pang local candidate. Opo, saro lang po ang hapot ko bago ko po ipasa sa angkor kay Cabin G. Rivera. Tabi, attorney, sabi mo po tataranggalon itong mga poster. Ano po pwedeng kaigwaan sa rong kandidato nin poster na kairibaan na mga aki po, tabi, attorney? Tamay mga nahihiling kita, siyempre, igwang mga kandidato naggigibo ng mga propaganda. Ano po yan? Tinutugutan ta, nagibuon po, iiba sa poster kang kandidato, itong mga aki po, tabi, na kaibanan sa ng mga tarpaulin? Okay, man po mga Itong mga minor po, itong mga minor. Minor na or mga mga senior citizen o minor. Basta may content man po si pagkuhagan ang picture, sabi nga dahil lang ma-exploit po. Ibig sabihin, siyempre sa mga
immoral mga poster, ito mga bawal po. Ayun po. Oo. Ipapasa ko po sa pinaka-angkor si Busing Benji, Kabinji. Oy, thank you, partner. Thank you, Junel. Attorney Michael, good morning. Si Benji Rivera po. Apo sir, good morning po. Okay, nagkaigwa lang po ko, nagka-interest lang ko. Ano yan na sabi nindong nakurap ang mga minor? Bawal po yung picture na may mga kaibanan tabi, attorney, para kaaraman po ka mga kababayan ta? Sabi, di man talaga bawal, hindi man totally bawal. Siyempre, ang ibang mga kandidato, ibig sabihin, kaibahan sa picture ng mga aki, para nila na tatayling po na child-friendly. Okay. Opo. Basta di lang ma-exploit yung mga aki, tapos voluntary man po si salin din naman sa campaign material, pwede mo po yan. Para naman po ang mga senior citizen, minsan kaibahan man ka mga kandidato naman sa picture, para masabi man na pro-senior citizen sila. Yeah. Tapos ang baman kaibahan mga na pobre, para masabing pro-poor sila. Yan. Kanya-kanyang Iyo, kanya-kanyang pandar yan, attorney, kanya-kanyang pandar. Iyo po. Okay man lang po. Iyo. Ay, attorney, ang sarap mga nahilig ko nagkalat na mga poster ngunyan, ining makusog na kandidatong si Nunoy Magtuto. Ang sa iyang, siyang endorser ngunyan kansarong arak, inumon. Ano okay yan? May problema? Mahiling na maraw yan. Okay man lang po. Private man pati yan. Kung sa kumpanya. pwede ma-consider as commercial, yan. Very good. Baka man siyang campaign, commercial advertisement man po siya. Baka man siyang campaign, more or less campaign. Bagay-bagay pati si Nunoy Magtuto. Sabi ko si Seni bagong model kang Ginebra San Miguel. Nunoy Magtuto pala. Pambira. Nagkalat na po kaya mga digdi. So yan po okay para sa Comelec. Commercial naman ba Yes. ito? Commercial advertisement. Very good. Maray pa si Nunoy Magtuto na kinuha ka Ginebra San Miguel. Ano rin ba daw kita magiging endorser kaya? Oy, Naging model na po. model. Oy, sarap pa, Attorney Michael. Ini pong mga campaign mapuon po ang local karampanyahan sa 27. Opo. Dari po yung matatapos? 28 po. 28 man po. 28, sorry. March 28 hanggang May 10 po. May 10. Okay. Hanggang May 10 po, ano po ang mga pwede dyan? Nagibo na po. Nasabi mo po sa political forum, ma-schedule po kamong political forum, sabi Attorney Michael? Opo, sa March, itong political forum po, ayun nga pong sa March 26, muna po ito, bakang political candidates forum po ito, pero mga reminders sa mga kandidato. Okay. Tapos unity walk itong para sa Peace Covenant, tapos yan po, March 26 po ito. Okay. Pero ito pong candidates forum ito, ibig sabihin mga reminder lang sa kandidato bago mag-start ang campaign period. Yes. Pero ito pong inapod naman na political forum, candidates forum, political debate, igwa pong tig-organize ng PPCRB with GSI, April 25 po ito. April 25. Ayan po yan, mga activities po. Sa pong political forum, debate, organized pa po ito ng PPCRB. Okay, sige po. So mahagad na lang po kami mga schedule sa Indo, para maaramak sa ito mga botante tabi. May pangapod ka, Attorney Michael, sa mga botante ko dyan. Go ahead po. Opo. Siyempre sa mga kandidato, pag sa pangangampanya period, mansud lang po ito sa rules and regulation, naman po sa pangangampanya, tapos po sa kung saan papadukot, proper sizes, tapos po kasi yung mga platform government, sabi ko nga din na mag-iriwal, na lang ang sa indong plataforma. Then sa mga botante man po, siyempre, busy doon pa mga kandidato pag may mga bareta sa radio, TV, tapos may mga political forum, mga interview sa mga kandidato, ganda po sa indang mga platform government para po sa mabot na eleksyon, makapili po tayo ng tama. Okay. Attorney Michael, thank you very much. Mabuhay ka. Ingat. Apo, salamat din po. Okay. Attorney Michael, yung mga tugang ka na Commission on Election. Si Benji Rivera.
Radyo Banat. Ay, labo-labo na naka-overtime na kitang dikit na oras sa Ciudadano. Oy, ready na, pampira na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ready po packet calendar LV 011533. Congrats, come on down. Ang puso niya ay walang bahid. Tunay na barkada. Pang-walo mga kapatid, LV 007115. Come on down. Siya'y mapagmahal at tunay na Bicolano. Pang-siyam, Buk LV 111655. taos puso at tapat tuloy-tuloy ang Last, mga tugang, i-claim na po ni Don sa inyong gagayo ng cellphone. Uy, pag matalino. ay, pambira. Magaling at At siyang gamiton ko naman yun. ang puso niya ay walang Last, mga kapatid, LV 008257. Come on down. sa asikaso, fuerte sa serbisyo. Congrats sa mga nanggana. Claim na po ninyo sa inyong mga cellphone sa Lunes, 7:30 to 9. Hanapon ninyo si Tito Benji, partner Ariel, Boss Junil, o kaya si Boss Stephen Pabis. Kaso, Mga tugang, ako si Ka Benji Rivera. Mabalos ka sa inyong pagkantabay. Happy weekend! Basta Bareta, sigurado labanan ang fake news! Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme.